Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, nabiyak ang dagat at nakapaglakad ang mga Israelita, nakatawid sa kabila. At pagkatapos yung mga humahabol sa kanila, yun ay mga namatay. Kaya yung pagliligtas niya at inihatid sila sa isang lugar na kung saan ay mapayapa at namuhay sila doon ng kapiling ang Panginoon. Lagi nilang isi-celebrate yan, tawag nila dyan Pasko. Kaya nagtitipon-tipon sila dyan, ang ikinekwento nila sa kanilang mga anak yung mga panahon na kung saan ay iniligtas sila ng Panginoon ng Amang nasa langit. Nung si Jesus Christ, ganun din ang ginagawa nila kasi inabutan sila ng ganung tradisyon. Bago mag-pispiras ng Pasko, nagtipon-tipon din sila. At sa pagtitipon-tipon nila, kasama ni Jesus Christ yung kanyang 12 apostoles. Kasama yung isang nagpahamak sa kanya, sino yun? Kilala niyo ba kung sino? Tingnan niyo yung katabi niyo. Naalala niyo na. Naalala na, no? Kasama si Judas. Yung tatlong yan, nung Last Supper, ang kausap niya ni Jesus Christ, sabi niya, yung mga pinakamamahal niya, yung mga taong pinakamalalapit sa kanya, mga taong nakasama niya, na naglilingkod, kasama ni Jesus nung siya nagpapagaling ng mga may sakit, yung mga matang hindi nakita, mga pilay, nakalakad, di ba? Kaya maraming miracle na ginawa si Jesus Christ, kasama itong 12 ito. Naging kasama niya sa hirap at ginhawa to, na naglalakad na napakalayo, umaakit sa bundok, minsan hindi nagtutulog. Marami silang mga pagdurusan. Kaya yung malapit nang dumating yung panahon ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, nagpapaalam siya rito sa mga apostoles. Kaya yung tagpong yan, yun yung tagpo na kung saan ay kausap na yung kanyang mga lingkod. Sino po ang kausap ng Panginoon nung Last Supper? Yung kanyang mga lingkod. Noong unang panahon, kapag dumalo ka sa isang bahay, sa panahon nila Jesus Christ, pag ikaw yung pangunahing pandangal, meron siyang sasalubong sa pinto. At bago ka pumasok, huhugasan ng iyong mga kamay. Ibig sabihin yung mga paa. Ibig sabihin, tinatanggap ka doon sa tahanang yun. Welcome ka. Tinatanggap ka bilang pinakamamahal o tinatangi o ginagalang nire-respeto. Pero nung time na yun, ibang nangyari. Si Jesus Christ ang pangunahing pandangal, pero hindi siya ang hinugasan ng paa. Sino ang hinugasan ng paa? Yung kanyang mga apostoles, yung kanyang mga alagad. Kaya nga itong si St. Peter, medyo, Panginoon, pambira ka naman. Ikaw yung guest of honor dito, ikaw yung pinaka-bisita natin, at ikaw pa. Noong time kasi din, ng mga Israelita dati, nagtatali rin sila na yung pambigkis na tuwalya. Yung larawan kasi na nagtatali ng bigkis ng tuwalya, ang look sa kanila yan, sila yung mga tinatawag na mga alipin. Sila yung mga alipin. Ibig sabihin, meron silang mga mas matataas sa kanila. Meron silang mga pinunong sinusunod. Sila yung mga tagapagsilbi. Pero yung itsura ng Panginoon nung Last Supper ay nagmistulang